Samantala, caught on camera naman sa videong ito, ang 9 na taong gulang na bata na hindi mapakali at balisang-balisa. Yun pala, nabulunan na ito at hirap nang makahinga. Ayon po sa kagawaran ng kalusugan ng estado ng New York, ang choking ang pang-apat na pinaka hindi ho sinasadyang dahilan ng pagkamatay ng mga batang edad 5 pababa. Maaari pong laruan, bagay sa bahay o pagkain ang karaniwang nagiging dahilan ng choking. Dahil ang trachea o ang windpipe po ng isang bata ay singlawak lamang ng isang drinking straw. Imagine kung mabarahan pa ito, ano na ang pwedeng mangyari? Mahirap lunukin ang nangyari kamakailan sa pamilya Lazaro na na-caught on cam. Sa video, makikita ang isang batang babae na kumakain ng bigla siyang naubo, sabay takip sa kanyang dibdib. Dito na nagsimulang sumenyas ang bata sa kanyang mga kasama na hindi siya makahinga. Tumalikod siya. Akala ko yung the usual nga na nasa mid lang. Tapos, papunta niya dun sa may... kumukuha siya ng baso. Oo, ganito. So, nabasa ko yun na yun yung universal sign for choking. It started making me like not really making me breathe. Uncomfortable at the neck. It made me like have a very hard time breathing. So I quickly ran and tried getting a cup. Well, that's what I usually do whenever I normally just choke a little. Dahil inakalang nabubulunan lang, ikinuha pa siya ng kanyang kuya ng tubig. Actually, wala kang madidinig kasi hindi siya, hindi siya makahinga, hindi siya makapagsalita. So, nakita ko na nagagaganon siya. So, tumakbo na ako nun. Pero nang hindi pa rin makahinga ng maayos si Junia, dito na naalarma ang kanyang pamilya. First time yun nangyari na nabilaukan ng ganun or na-choke ng ganun. Tsaka parang nag-iba na yung kulay niya, nahihirapan na siyang huminga. Ang biskwit palang kinain, bumara sa daluyan ng hangin ni Junia. Karaniwan sa esophagus dumediretso ang ating mga kinakain. Pero ang nangyari sa bata, dumiretso ang pagkain sa kanyang trachea o daanan ng hangin. Wala siyang boses, tapos merong parang choking sensation, tapos parang gumaganon siya. So, more likely it's in the airway. So, dapat yan, ma-attentionan natin yan. Umabot daw sa halos 30 segundo na nawala ng hangin ang bata. Airway yan, ibig sabihin yung hingahan po talaga niya, mababarahan po. And it can be a matter of minutes or hours magkaroon tayo ng problem, magkaroon ng loss of consciousness because of wala ngang air yung patient. Mabuti na lang at to the rescue ang tiyo niyang si Ayan. Pagpunta ko sa kanya doon, so nag-tap muna ako sa back niya, nag-blow ako sa back niya. And sabi ko, pambata to. So, yung Heimlich maneuver nga na para sa edad niya. Siguro mga apat yata kaming gano'n. Tapos yun, sabi ko, okay ka na. Ang laki nung ginhawa. Lumabas talaga siya. Alam niyo ba na merong tinatawag na universal sign of choking? Ang kailangan lang pong gawin, ito kailangan lang nating ilagay ang ating mga kamay sa ating liig at lalamunan. Mga kapuso, seryosohin po natin yan pag nakita natin na may nabibilaukan o nabubulunan dahil maaari po itong ikamatay ng isang tao dahil na rin nahihirapan ang pagdaloy ng hangin sa ating po namang lalamunan. Kaya naman tandaan, kapag tayo ho ay nabilaukan o nabulunan, gawin lamang ang universal sign na ito ng choking. Mabuti yan kasi kaya niyang sabihin kung anong nangyari, natuturo niya. So ang ginawa niya is parang naglagay siya ng 2 arms niya doon sa harap ng dibdib ng patient and then tried to do a Heimlich maneuver. Si Junia nakaligtas at hindi lang pala basta-basta sumisenyas noon si Junia. Prepare nga ako kasi yung fear ko sa baby ko na yung choking nababasa ko yan. Ganun pala kapag meron kang mga binabasa. Tapos pag nangyari sa'yo, ayun.
Ang Heimlich maneuver ay binubuo ng serye ng tinatawag na under the diaphragm abdominal thrusts at back slaps. So for example, you have a pediatric patient na nacho-choke. Ang gagawin nyo lang po is you wrap around your two arms, dito, below sa sternum, so below dito, and then you parang do a pressure pataas. Kailangan daw nakayuko ang pasyente. 4 na beses itong gagawin hanggang sa lumabas ang anumang nalunok nito o hanggang sa guminhawa ang pakiramdam ng pasyente. Kung 1 taong gulang pababa naman ang nabulunan, ang kailangan tapping maneuver. So ang first na gagawin mo is kunin mo si baby and then ipadapa mo siya. So padapa, tapos make sure nandito siya sa lap mo. Tapos dapat yung head niya mas mababa po doon sa katawan. So you just simply back slap. Isa-slap mo lang talaga yung sa likod niya, between yung dalawang parang buto doon sa likod. Tapos ipupush mo siyang pag-ganon. So 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then check mo, kamusta si baby. Pero ang ilan nating nakasanayang pamamaraan kapag nabulunan, epektibo ba? Gaya na lamang ng pagkain ng saging. Marami akong patient na ganyan, no? Pag natinik, kinakain na ng saging, and sabi nila, mahuhulog daw. It can help because when you swallow something that is parang medyo mushy or medyo thick substance, it can push down. Kung matinik naman, dapat bang dukutin ang bumara sa lalamunan? If you think it's in the oral cavity, you can place a finger inside the mouth and then try to palpate if the fishbone is there. You can try to remove it, but better refer them to a doctor para you will not push down further the fishbone. Makatutulong din ba ang pag-inom ng maraming tubig? Pwede naman yun, but the thing is, since hindi siya thick substance, it's just water, very light, no? It cannot pull down or it cannot remove. Paalala ng mga eksperto, ingat-ingat tayo dahil anumang bagay na babara ay maaaring makagasgas sa ating lalamunan. There is a risk na magasgas, pero less likely in comparison to your non-organic substances such as your mga safety pins, batteries, yan. So, kung kunyari organic, ibig sabihin yung pwede siyang matunaw. So, like yung fishbone, eventually kasi yan, pwede naman yan mag-pass through in time. Nagsilbing aral ang aksidente sa buong pamilya. Make sure to chew your food very good and check if there's any big pieces, or else you'll choke. And luckily, my tito was there. Ang pinaka naging lesson sa family namin is talagang kailangan may alam kami, bawat isa sa amin. Akala ng iba, funny. So may mga nag-comment na nung high school, na-choke sila, very traumatic yung experience. Pero tumatawa lang daw yung mga kasama nila. Akala nila mamamatay na sila, hirap na hirap sila huminga. Ayun, tapos hindi alam ng mga tao kung paano magre-react. So it's good talaga na ngayon, aware ang mga tao. Pwede tayo magbigay ng first aid. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.